Sa pagpapatuloy ng kwento, habang patuloy na nagagalit ang ina ni Luyaksi, lumapit naman ang asawa ng kapatid nito at mahinahong sinabi sa kanyang bayaw, na kalmihan na lamang ang sarili dahil bata pa naman ang bata. Hindi nagtagal, lumingon ang asawa nito kay Yaksi at nagpahayag, na sana ay huwag niyang masamain ang sasabihin, ngunit gusto lamang nitong ipunto na kahit 2 taon lang ang tanda ng pinsan niyang si Rauro sa kanya, mas halatang mas mature ito kumpara sa kanya. Narinig naman ito ng asawa nito at agad na nagsalita, na hindi maganda na makialam sa problema ng ibang pamilya. Ngunit tila bingi ang asawa nito at pasiga na sumagot, na dapat ay manahimik ang mga babae kapag ang mga lalaki na ang nag-uusap. Dagdag pa nito na siya mismo ay nag-e-enjoy sa pagtuturo sa kanyang pamangkin. Nagpatuloy naman ang tiyuhin ni Luyaksi sa pagsasalita at sinabi, na alam ba ni Yaksi na ang boyfriend ng anak niyang si Rauro ay nag-iisang anak ni Mr. Exi, ang may-ari ng kumpanya ng flying motorcycle. Aniya, ilang beses pa lamang nagkikita ang dalawang ngunit napabilib na agad ni Rauro ang naturang lalaki. Dagdag pa niya, 2 linggo pa lang silang magkasama pero napakaraming regalo na ang natanggap ng kanyang anak. May refrigerator, aircon, at dishwasher pa para sa kanilang bahay. Sa huli, tinanong pa ng tiyuhin ni Yaksi kung ang boyfriend ba niya ay may naipadala na rin kahit anong bagay sa kanilang bahay. Agad namang sumagot ang ating bida na may biro sa tono, na kung ref, aircon, at dishwasher lang ang usapan, paano kung idagdag pa nila ang washing machine at heater? Aba, kompleto na ang gamit sa bahay nila, parang piyesta na. Dahil dito, galit na sumagot si Yaksi sa kanyang tiyuhin at nagsabi, na mayroon na silang mga ganoong gamit sa bahay kaya wala nang dahilan para bumili pa ng bago. Dagdag pa niya, mas interesado siya kay Linzin bilang tao, at kahit wala itong pera, ayos lang sa kanya. Humarap si Yaksi sa dalawa at ipinaliwanag, na sana ngayon ay naiintindihan na nila kung bakit bigla na lang dumalaw ang kanyang ina. Aniya, layunin nitong pilitin siyang makipaghiwalay kay Linzin. Sabay lingon sa kanyang tiyuhin at sinabing, na tila sinasamantala lang nito ang pagkakataon para ipagyabang ang buhay ng kanyang anak. Tanong pa niya, pupunta rin ba dito ang boyfriend ni Rauro? Bigla namang tumunog ang cellphone ng tiyuhin ni Yaksi. Agad nitong sinabi, na mukhang dumating na nga si Rauro dahil tinatawagan siya nito para sunduin siya. Dagdag pa nito, na hindi naman talaga bagay sa kanya ang mukha ng barong-barong na inuupahan nila sa Nanting Village. Wala namang sumasagot sa kabilang linya kaya nainip ito at pasiga na tinanong, nasaan na ba si Rauro? Late na siya, bumili ba siya ng maraming regalo? May narinig man siyang sagot, ngunit mahina ito. Agad niyang sinabi, napakilakasan ng boses dahil hindi niya masyadong rinig ang sinasabi. Sa hindi inaasahang pangyayari, ibang boses ang narinig sa kabilang linya. Direktang nagtanong ito kung siya ba ang ama ni Rauro, sabay dugtong na ang anak niya ay nasa kanila. Sinabi pa nito na may 1 oras siya para magdala ng 1 milyon sa paanan ng Yanming Mountain, at kung hindi ito susunod, papatayin nila ang anak niya. Agad namang nagulat at kinabahan ang tiyuhin ni Yaksi sa narinig. Halatang nanginginig ang boses nito habang galit na sumagot, na baka scam call lamang iyon at huwag siyang gawing tanga. Ngunit bigla na lang narinig ng lahat ang boses ni Rauro na umiiyak at nagsusumamo. Nabilasan ng kanyang ama ang pagdadala ng pera para mailigtas siya. Agad itong nagpagulat at nagpabahala sa lahat ng naruroon. Napapasigaw na lamang ang ama habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, puno ng pangamba ang kanyang boses. Agad namang nagsalita ang lalaking dumukot sa anak nito sa kabilang linya at mayabang na nagtanong, kung naniniwala na ba siya ngayon. Dagdag pa nito, kung gusto ba ng ama na pasigawin pa ng ilang beses ang kanyang anak para mas makumpirma niya. Sa galit, agad na sumagot ang ama ni Rauro at minura ang lalaki. Habang naririnig naman sa kabilang linya ang umiiyak na tinig ng kanyang anak, na nagsusumamo na bilasan na nila ang pagdala ng pera dahil wala ng oras. Nagpanik ang pamilya ni Luyaksi, dahilan para agad na magtanong ang ina nito, kung paano nakidnap si Rauro. Mabilis nitong iminungkahi na tawagan agad ang pulis upang matulungan sila. Ngunit agad naman itong pinigilan ng bayaw nito at nagpahayag, na huwag silang tatawag ng pulis dahil baka malaman ng mga kidnapper at mas lalo pang mapahamak si Rauro. Sa tindi ng sitwasyon,
napasigaw naman ang asawa ng lalaki at nagtanong, kung ano ba talaga ang gagawin nila ngayon. Nababahala ito kung kailangan ba talaga nilang kunin ang 1 milyon, sapagkat iyon na lamang ang natitirang ipon nila. Ngunit matatag na sumagot ang kanyang asawa, na mas mahalaga ba talaga ang 1 milyon kaysa sa buhay ng kanilang anak. Naiiling naman na napatanong ang ama ni Rauro, kung paano ito nangyari. Anya, hindi ba't dapat kasama ng kanyang anak ang anak ng CEO ng Flying High Company? Bakit bigla na lang may nangyaring kidnapping? Dito bigla namang nagsalita ang ating bida habang napapahawak sa kanyang baba, na tila may iniisip. Anya, hindi pa naman nila nakikita ang anak ng CEO, kaya posible kaya na. Ngunit hindi na natapos ng ating bida ang kanyang sasabihin dahil agad siyang binara ng tiyuhin ni Luyaksi. Pasigan nitong sinabi na tumigil na ito sa pagsasalita. Dagdag pa nito, kahit hindi pa nila nakikita ang anak ng CEO, baka naman talaga may kinalaman ito sa yaman ng pamilya kaya nadamay si Rauro. Dugtong pa ng tiyuhin, na dapat ay agad nilang kontakan ng Flying High Company. Posibleng may alam o koneksyon ito na maaaring makatulong sa kanila sa pagliligtas kay Rauro. Patuloy na sinubukan ng ina ni Rauro na tawagan muli ang numero ng mga dumukot sa kanyang anak, ngunit hindi na ito makontak. Lalo itong nagdulot ng matinding takot at pangamba sa kanila. Napapasigaw na lamang ang asawa nito, na hindi makapaniwalang sila na lamang talaga ang kailangang maglabas ng 1 milyon para mailigtas ang kanilang anak. Agad namang lumapit ang babae sa kanyang asawa at pasigaw na tinanong ito, kung alin ba talaga ang mas mahalaga, ang buhay ng kanilang anak o ang pera. Anya, bakit hindi nito makita ang mas mahalaga sa sitwasyon? Napakunot noon na lamang ang lalaki at pabulong na nagmura, sabay bulong sa kanyang sarili, na pagkatapos nilang mailigtas ang kanilang anak, makakapag-asawa naman ito ng mayaman. Kaya sa huli, mas malaki pa rin ang balik ng pera nila. Habang ang ating bida ay tahimik lamang na pinagmamasdan ng sitwasyon, patuloy itong nag-iisip. Sa kanyang isipan, napansin niyang may tunog ng makina ng motorsiklo at ihip ng hangin sa background ng tawag kanina. Hindi karaniwan sa mga kidnapper na magtali ng bihag sa isang bukas na lugar na may mga dumadaang motorsiklo. Lalo pang nagduda ang ating bida habang pinoproseso ang mga narinig niya, sa isip niya, kung ibabase sa tono ng boses ni Rauro at mga tunog sa paligid, parang hindi naman talaga siya kinidnap. Nang magpapalam na ang ating bida para umalis, agad siyang sinabihan ni Luyaksi, na humihingi ng pasensya sa nangyari ngayong araw. Dagdag pa nito, babawi na lang siya balang araw at mas mabuting umuwi na muna ito. Agad namang sumagot ang ating bida, na ayos lang at uuwi na rin siya. Anya, babalik na lang siya sa susunod para tumulong sa paglilipat. Habang paalis na ito, biglang nagtanong ang ina ni Rauro sa ating bida, kung dumating ba ito sakay ng kotse. Mabilis na lumapit ang ina ni Rauro kay Linzin at nagmakaawa, na pasensya na ngunit may emergency sila. Ipinaliwanag nito, na kung taxi lang ang sasakyan niya papunta sa bangko at sa Yanming Mountain, malamang hindi na siya aabot sa oras. Kaya nagtanong ito kung maaari bang makisakay na lamang siya sa kotse ni Linzin at handa siyang magbayad kahit magkano. Agad namang sumabat ang asawa nito at may halong pangungut siya, na siya ba ang boyfriend ni Luyaksi. Anya, tutulungan na nga lang sila, gusto pa nitong magbayad. Mabilis namang binara ng babae ang kanyang asawa at sinagot ito ng pasiga, na tumigil na ito sa kakasabi ng kung ano-ano. Dagdag pa nito, na napaka-importante ng oras at ayaw niyang may mangyari sa kanilang anak. Sa kabila nito, muling naglabas ng opinyon ang ina ni Luyaksi at iminungkahi, na mas mabuti talagang ipaalam na ito sa mga pulis para masiguro ang kaligtasan ni Rauro. Ngunit agad namang sumagot si Luyaksi, na bagamat nauunawaan niya ang pag-aalala ng kanyang tiyahin, delikado rin kung magdadala sila ng ransom. Pinaliwanag nito, na hindi nila pwedeng hayaang si Linzin ang magsugal ng buhay niya. Dugtong pa ni Luyaksi, na naniniwala siya na ang paghingi ng tulong sa mga pulis ang pinakamakatwirang gawin sa sitwasyong ito. Ngunit sa labis na pag-aalala, sumagot ang tiyahin ni Luyaksi na halos umiiyak. Sinabi nitong kung may masamang mangyari kay Rauro, habang buhay niya itong pagsisisihan. Dagdag pa nito, na iisa lamang ang anak niya at napakabait pa nito.
Sa tindi ng tensyon, sumigaw naman ang asawa ng babae na puno ng galit. Aniya, kung tatawag sila ng pulis at may masamang mangyari sa anak nila, sino ang mananagot? Mabilis din nitong itinuro si Lin Zin at sinabing, kung ayaw nitong magmaneho, ayos lang. Ang hiling na lamang nito ay ipahiram sa kanya ang sasakyan upang siya na mismo ang magmaneho papunta sa lugar. Agad namang tumugon ang ating bida at kalmadong sinabi, na pasensya na, pero baka hindi kayanin ng tiyuhin ni Luyaksi ang kotse niya kung sakaling ipahiram niya ito. Sabay-sabay namang bumaba ang lahat, habang patuloy na nagsasalita ang tiyuhin ni Luyaksi na may halong pang-iinsulto. Aniya, kung ayaw ipahiram ng ating bida ang kanyang kotse, wala na siyang pakialam. Dagdag pa nito, na hindi rin naman niya gustong gamitin ang luma at bulok na sasakyan ng ating bida. Kaya nagyaya na lamang itong maghanap ng taxi. Paglabas nila, agad na napansin ng tiyuhin ni Luyaksi na tila walang dumadaang taxi. Napapakamot ito ng ulo habang sinasabi, na bakit tila wala ni isang taxi ang dumadaan. Mabilis namang sumagot ang kanyang asawa at ipinaliwanag, na rush hour kasi kaya mahirap maghanap ng taxi. Dagdag pa nito, na itigil na sana ng kanyang asawa ang kasasatsat at subukang makisakay na lamang kay Lin Zin. Ngunit sa halip na pumayag, sarkastikong tumugon ng tiyuhin ni Luyaksi. Aniya, ano bang aasahan nila sa isang mahirap na gaya ni Lin Zin? Malamang, iyon na lang ang tanging ari-arian nito kaya ayaw niyang ipahiram. Sabay dagdag pa, na sadyang napakakuripot talaga nito. Habang patuloy silang nag-aabang ng sasakyan, napansin naman ng isa sa kanila ang isang napakagarang sports car na nakapark sa di kalayuan. Sabay sabing, na kung iyon ang sasakyan nila, tiyak na aabot sila agad sa pupuntahan. Agad na napangiti ang tiyuhin ni Luyaksi at nag-isip ng masama. Aniya, siguradong mayaman ang may-ari ng kotse na iyon. Dagdag pa niya, napansin na niya ang sasakyang iyon noong paakyat sila kanina. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, lumapit ang ating bida sa nasabing luxury car at sumakay dito. Gulat na gulat ang lahat at napanganga na lamang. Napasigaw ang tiyuhin ni Luyaksi, na hindi makapaniwala sa nakita. Ano? Yan ba ang kotse niya? Biglang nanahimik ang ina ni Luyaksi na kanina ay galit na galit kay Lin Zin. Dahan-dahan itong lumapit at nagtanong, Lin Zin, yang kotse mo? Kalma namang sumagot ang ating bida, na pinagamit lamang ito sa kanya ng kaibigan niya ng 2 araw. Dagdag pa nito, may tanong pa ba kayo? Napatingin na lamang ang ina ni Luyaksi at napaisip. Aniya sa sarili, na para sa isang kotse na ganun kamahal, siguradong milyon ang halaga nito. Kaya napatanong ito sa kanyang sarili, anong klaseng kaibigan ang nagpapahiram ng ganun kaluhong sasakyan. Mabilis nitong nilapitan si Luyaksi at bamulong, anak, mayaman ba talaga yang boyfriend mo? Sabihin mo nga sa akin. Napabuntong hininga na lamang si Luyaksi at ipinaliwanag, na napakaloki lang talaga ni Lin Zin. Ayaw nitong ipagyabang ang sarili niya kahit na may kaya ito. Nagpatuloy pa sa pagtatanong ang ina ni Luyaksi at tinanong kung saan sila lilipat. Kalma namang sumagot si Luyaksi, Villa No. 1 sa Dragon Court. Biglang napatigil at napasigaw ang kanyang ina, ano? Yung napakamahal na mansyon na may halagang 300 milyong Chinese yuan. Narinig naman ito ng tiyuhin ni Luyaksi at agad na nagtanong, hindi naman siguro inuupahan yun, baka binili niya talaga para sayo. Ngiting may kumpiyansa namang sumagot si Luyaksi, ano sa tingin mo? Habang tinatitigan nila si Lin Zin, unti-unti nilang napagtanto kung gaano sila naging bastos dito kanina. Sabay pa nilang iniisip, isang taong kayang bumili ng mansyon na ganun kamahal at nagmamaneho ng ganong luxury car, at ganoon lang nila ito tinrato. Nagkatinginan ng dalawa at halos sabay nilang nasabi, nako, kapag mas mayaman, mas matindi magtanim ng galit. Dali, humingi na tayo ng tawad. Agad silang lumapit kay Lin Zin at halos sabay na nagsabi, Mr. Lin, pasensya na po sa amin. Pakiusap, huwag po kayong magalit. Ngunit kalmado lang na tumugon ang ating bida, galit. Bakit naman ako magagalit? Ngunit patuloy pa rin ang dalawa sa paghingi ng tawad. Anila, pasensya na talaga sa mga nasabi nila kanina. Hindi nila sinasadya,
At dahil sa katandaan nila ay medyo malabo na rin ang kanilang paningin at pag-iisip. Wow! Dami niyong rason Hua. Sa hindi inaasahang pangyayari, lumapit pa mismo ang ina ni Raoro at lumuhad sa harap ni Lin Xin. Habang umiiyak, nakiusap ito, Lin Xin, pakiusap naman, pagbigyan mo na ako. Willing akong magbayad kahit magkano ang gusto mo. Ngunit walang pagdadalawang isip na tumugon si Lin Xin, sige na, ihahatid na kita. Agad naman itong pinigilan ni Lu Yaxi at nag-aalalang sinabi, Lin Xin, delikado yang gagawin mo. Nakakatakot. Ngunit kalmadong hinawakan ni Lin Xin ang ulo ni Lu Yaxi at marahang sinabi, mag-iingat ako. Dito ka na lang sa bahay at maghintay. Ngunit sa isip ng ating bida, may ibang naglalaro sa kanyang isipan, kahit peke pa yang kidnapong na yan, baka may interesante tayong matuklasan. Matapos magmakaawa, agad silang sumakay sa sasakyan ng ating bida. Kaagad namang nagpaalala ang ating bida sa ina ni Ruro na itali ang kanilang seatbelt. Samantala, patuloy pa rin sa paghingi ng tawad ang ina at tiyuhin ni Yaxi. Pasasalamat ang agad na binitiwan ng ina ni Yaxi, sinasabing tunay na dakilang tao ang batang Master Lin. Agad namang nagtanong ang tiyuhin ni Yaxi kung tinanggap na nito ang kanilang paghingi ng tawad. Hindi na sila pinansin ng ating bida at dali-daling pinaandar ang sasakyan, iniwan ang dalawa. Pilit pang humabol ang ina ni Yaxi, paulit-ulit na humihingi ng tawad habang nagsusumamo kung paano siya mabubuhay kung hindi siya mapapatawad. Habang bumabagtas sa kalsada, napansin ng ina ni Ru ang bigat ng trapiko. Labis ang kanyang pag-aalala at sinabing hindi niya kayang habulin ito dahil sa dami ng sasakyan. Agad naman siyang pinakalma ng ating bida at ipinaalala na may ibang paraan. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at agad na inutusan ng system na piliin ang kakayahang, kahusayan sa pagmamaneho, na kaagad namang ibinigay ng system. Sunod niyang inutusan ang navigasyon na hanapin ang rutang may pinakamababang trapiko, hindi alintana kung mas mahaba ang ruta. Kaagad namang inilabas ng system ang daan patungong Yanming Mountain, kasabay ng anunsyong tatagal lamang ito ng 2 oras. Labis ang pagkabigla ng ina ni Ru sa narinig. Sinabi niyang 2 oras ay masyadong matagal, ngunit muli siyang pinakalma ng ating bida, tiniyak dito na makakahabol sila. Agad na binago ng ating bida ang estilo ng pagmamaneho at mabilis na umikot pabalik. Sa sobrang bilis, napasigaw ang babae. Tinanong naman siya ng ating bida kung gusto nitong magmaneho siya ng dahan-dahan. Kaagad naman itong tumanggi, sinabing hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang anak sa kamay ng mga dumukot, kaya hiniling niya sa ating bida na bilasan pa ang pagpapatakbo ayon sa kanyang kagustuhan. Sa Yanming Mountain, sa hindi inaasahang pangyayari, mas napaaga pa silang dumating. Labis ang pagkagulat ng ina ni Ru sa ginawa ng ating bida. Kaagad niyang hinanap si Ruro, sinisigurong hindi ito matatakot dahil dumating na siya upang iligtas ito. Isang boses naman ang biglang narinig, sinasabing sa wakas ay dumating na sila. Napatingin sila sa direksyon ng boses at laking gulat ng ina ni Ru nang makita ang anak niyang sakay ng isang motor, kasama ang iba pang lalaki at babae na nakasakay rin sa motorsiklo. Kaagad na nagsalita si Ruro, sinasabing dumating ang kanyang ina ng mas maaga kaysa inaasahan. Matapos nito, agad siyang nagpasalamat. Naguguluhan naman ang ina ni Ru at hindi maiwasang mabigla nang makita ang lalaking kasama ng kanyang anak. Tinawag niya ito at tinanong kung si Ginoong Exi iyon. Agad namang sinagot ni Ruro ang kanyang ina, tinatanong kung hindi na ba niya nakikilala ang nobyo nito. Mabilis na nagbalik sa isip ng kanyang ina ang larawan na kanyang nakita noon. Hindi niya maintindihan kung bakit malinaw ang nakikita niya ngayon. Napansin niyang may mali, kaya agad niyang tinanong ang anak kung hindi ba ito dinukot at kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Hindi siya sinagot ni Ruro at sa halip ay biglang hinablot ang perang dala ng kanyang ina. Agad niya itong iniabot sa lalaking kasama niya at tinanong kung sapat na ba ang perang iyon. Kaagad namang sumagot ang lalaki, sinasabing tamang-tama ang halaga, kaya maaari na silang magpatuloy sa pagsusugal. Ipinangako nitong panuurin na lang niya kung paano ito mananalo ng mas malaking pera na may tubo pa. Labis naman ang pagkabigla ng ina ni Ruro sa kanyang nakita. Kaagad siyang sumigaw, tinatanong ang anak kung ano ang nangyayari, bakit ito nakaayos ng ganoon, at kung napilitan lamang siya.
Agad niyang sinigurong hindi siya hahayaang saktan ng kahit sino sa harap niya. Sa halip na sagutin siya ni Ruro, tumawa lamang ang lalaking kasama nito. Sinabi niyang hindi kailangan magsinungaling ng kanyang nobya dahil galing siya sa isang mayamang pamilya. Ipinaliwanag nito na kung susunod ang anak niya rito, hindi na ito magugutom at maaari nilang maranasan ang kilig ng bilis at pasyon araw-araw. Sa halip na sumagot, tiningnan ni Ruro ang kanyang ina at sinabing dapat nitong maunawaan na mula simula hanggang wakas, puro kasinungalingan lamang ang sinabi niya rito. Labis ang sakit na naramdaman ng kanyang ina sa mga salitang iyon. Hindi niya napigil ang itanong kung paano ito nangyari, bakit naging ganoon ang kanyang anak, at paano ito lamaking ganito, sabay hikbi ng malakas. Ngunit sa halip na magpaliwanag, sinabi lamang ni Ruro na mas mabuti pang tawagan na lamang nito ang kanilang pamilya dahil baka nag-aalala na ang mga ito. Agad ding sinabi nitong tigilan na ang pag-iyak. Habang patuloy sa pag-iyak ang ina ni Ruro, lumapit ang ating bida upang pakalmeyan ito. Napansin naman ito ni Ruro at agad siyang tinanong kung sino siya. Mabilis namang sumagot ang ating bida, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Linkson, isang kaibigan ni Yaxi. Agad siyang tinignan ni Ruro at sinabing siya pala ang gustong ipahiya ng kanyang ama. Biglang tumunog ang system ng ating bida at lumabas ang impormasyon tungkol kay Sururo. Ayon dito, may mataas itong antas at sinimulan na ang misyon ng kontra-atake. Labis namang nagulat ang ating bida sa kakayahan ng system, hindi makapaniwalang kaya nitong harapin ang isang babaeng parang multo. Samantala, muling nagsalita si Ruro. Sinabi niyang mas haangga siya kung makukuha ng ating bida ang puso ni Yaxi. Napansin nitong may talento ang ating bida ngunit sa tingin niya, mas bagay ito sa bisig ng kanyang ina. Bigla namang may sumigaw mula sa likuran nila, tinatanong kung hanggang kailan sila magdadaldalan. Ipinaalala nitong nakuha na nila ang pera kaya dapat nang simulan ang kompetisyon. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang batang master ng Kai Group, si Kai Zhengxiong. Sinabi nito na hindi niya maintindihan kung para kanino ipinapakita ang nakakahiya nilang drama ng pamilya. Kaagad namang tinanong ni Ruro kung ganoon ba sila kadeterminadong matalo. Agad niyang tinawag ang kanyang nobyo at sinabing naniniwala siya rito. Ipinaliwanag niya ang estratehiya kung paano ito mananalo, iwasan ang kalaban sa mga liko at unahan ito sa mga diretsyo, dahil mas maganda ang performance ng motorsiklo nito. Sinagot naman siya ng kanyang nobyo, sinabing isinugol na niya ang lahat sa karerang ito, at ipaubaya na lang nila sa tadhana kung magtatagumpay siya o hindi. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan na ang karera. Matapang na sinabi ng nobyo ni Ruro na panoorin nila kung paano niya tatalunan ang kalaban. Ngunit matapos lamang ang ilang minuto, natapos na ang karera, at ang nanalo ay si Kai Zhengxiong. Luhod na napadapa ang nobyo ni Ruro sa lupa, hindi makapaniwala sa nangyari. Sinabi nitong bakit ganoon ang naging resulta. Agad naman siyang pinakalma ni Ruro, sinasabing pera lang iyon at may susunod pang pagkakataon. Ngunit sa halip na sagutin siya, malakas na tumawa si Kai Zhengxiong. Sinabi nitong hindi lang simpleng pera ang kanyang napanalunan. Itinuro niya si Ruro at sinabing ayon sa kanilang pastahan, siya na ngayon ang may-ari sa dalaga. At dyan muna mapaputol ang ating recap, abangan ang mga susunod pa na kaganapan, hanggang sa muli mga bossing at maraming salamat.